asawa ka po ni Crystalline? Oo. Okay. Crystalline. So, ikot muna tayo po yan. Ilabas mo nga. So yun guys, ito yung tirahan nila Ate Crystalline. Ikaw ay si Crystalline Apolinario. Yung Apolinario, pagkakalam ko, bayani. No? Di ba no guys, bayani, Apolinario. Pangalan lang niya Apolinario. Okay. Yung pangalan niya naging Dito nga mo ng babili. Okay. Apolinario Mabini. Bago yun na, ano lang yun guys, ano lang, joke lang. Bago yun natin, ilan na yung anak niyo? 6. Ilang taon yung panganay? 16 years old. Anong grade mo siya? Grade 11. Grade 11. Yung, kasi sabi mo, dalawa nag-aaral. Ilan? Yung pangalawa po ay kinder. Okay. 2 taon. Okay. Yung pangatlo po ay hindi na nag-aaral. Ay yung pangalawa sa panganay ko ay napariwara ang buhay. Nagdala. Gusto ko nga rin siya hanapin na sa Paranaque na daw siya. Sukat Paranaque pero hindi ko alam kung saan Di. yun. Nabanggit mo, yung panganay mo, nabanggit mo kanina, yung panganay mo nag-aral ng Senior high. senior high. Okay? Yung senior high, grade 11. Grade 11. Pero nabanggit mo rin sa ngayon na napariwara. Napariwara. So, ibig sabihin, hindi na siya nag-aaral Hindi na kasi siya ay napariwara. Paano niyo nasabi na siya ay napariwara? Ano yung naging dahilan? Bakit siya umalis dito? Ano ang naging sa inyo? Anong dahilan? Sa lahat ng pagkakas. Kasi siya ay tinatid yun na masarap yung pagkain o masarap na buhay na hindi namin kaya ibigay yung katulad ng pagkain na hindi naman kasarapan. 3 araw sa isang beses na hindi ko naman kaya ibigay. Pag-aaral niya na hindi ko rin kaya ibigay kasi magkano ng bahay, baon nun sa high school ay nasa 50 na rin. Hindi ko rin kaya ibigay yun. Kailan pa siya umalis dito sa inyo? 5 buwan na po siyang hindi umuwi. Hindi nyo man lang siya hinahanap o hindi man lang kayo nanawagan o hindi man lang kayo nagtanong-tanong? 2 buwan po ay nahanap pa ng anak ko. Pero nung mga 5 buwan na ay hindi na namin nahanap kasi nasa sukat Paranaque na daw. Hindi, ang ibig ko sabihin, ang tanong ko, alam nyo kung nasaan siya? Hindi. At sino yung nakapagsabi sa inyo na nasa sukat siya? Yung mga kakilala lang namin na ito palang anak mo. Ito na yung mga kapitbahay namin dyan sa looban. Anak mo nakita namin sa sukat Paranaque. Iba naman mga bata-bata. Yung anak mo nandiyan sa palengke. Ano naman daw ang ginagawa doon? Nangihingi nga, nanglilimos na rin. Ay, gano'n. Nanglilimos. May araw ko sila talaga kami sa pagkain. Kasi nabuhin lang talaga. Sige ate, ano muna tayo doon sa anak mo na, focus muna tayo doon sa anak mo. Hindi nyo ba na mag-asawa si Mr. Hindi nyo ba hinahanap sa yung anak mo? Si Mr. hindi niya ba hinahanap yung anak? Hinahanap naman po niya. Okay. Hindi lang sa palengke. Ano ba yung iniisip niyo sa kanya? Ano ba yung pwede niyong gawin na para makasama niyo sa muli? Ano yung plano ninyo? Ano yung plano ninyo? Sabi naman niya sa akin, ma, huwag mo na akong hanapin kasi ako matanda na. Yun ang huli niya sinabi sa akin. Pero sabi ko naman sa kanya, bakit gagala ka ng gagala? Ano yung problema sa bahay? Yun lang, maghihirap tayo. Pero sabi niya, kaya mo ma, pag nagbinata ako ay mabalik na lang ako dyan, hindi mo na ako ipahanap kasi marunong naman ako umuwi. Kung uuwi ako. Sabi niya sa akin, yung huling pagkikita namin sa kanya, pero marami lang nakakita sa kanya dun sa kalsada. Hindi ko na siya pinaghahanap kasi yun naman ang binigay niya sa akin na sa salita eh. Ma, huwag mo na akong hanapin kasi uuwi ako.
na mahihiya na rin akong manghingi kasi yung bibinasa na ako. Nataon na lang na ako. Kaya yun, hindi na ako alam sa kanya. Nahanap ko dyan sa panganay kong anak. Sabi niya, ma, kung hanapin natin ang hanapin yung saan natin nahanapin, magkaan tayo ng mga pamasahe dyan, hindi naman natin alam kung saan natin pupuntahan. Uuwi yun, sabi ng panganay ko. Kaya yun, hindi na namin sa hinanap. Kasi binata nakakarating sa Bikutan, hindi umuwi sa amin, Titse. Diba? Andiyan lang sa Bikutan. Bakit hindi niya kami pwedeng puntahan dito? Ilang taon na lang ay binata na ako. Baka sabi niya ay mahiya na rin akong manghingi. Yun ang binitawan niyang salita sa amin na pinanindigan ko na lang din sa sarili ko na uuwi rin siya. Uuwi rin siya. Kasi kung hanapin ko naman siya ng hanapin, babalik at babalik pa rin siya sa palengke kung saan siya nasanay. Kasi hindi ko naman pwedeng ipakulong yan ng basta-basta sa mga DSWD. Nakakahiya din naman. Pero ang ano naman sana doon, yung kahit nagumala siya, basta ang importante yung makauwi siya o uuwi Oo, siya yan dito sa ang bahay. sana Yan sabi ang pinaka-importante doon. Yung nasagasaan niyan sa Tagigpateros, nakita ko na lang sa yung paa niya, lupay-pay na. Sabi niya, pinuta ako nasa Tagigpateros, di na doon sa gagala. Nakailang buwan siyang naghiga-higa dyan. Ginamot ko siya nung Nung kasi sabi nyo na aksidente siya, no? Nadala siya sa Tagig-Pateros. Ano naman yung naging sitwasyon niya doon sa Tagig-Pateros na naayos ba, na pagamot din ba siya? Nakagamot din po siya ng maayos kasi ang nakabunggo ko sa kanya ay DSWD. Okay. Yun hinapon namin sa kanya. Yung magamot lang siya. Okay. Sabi ko sa DSWD, kung saan kasakali, kung yung pera, malay mo, balang araw, gumala na naman anak ko. Sila na naman ang makakita sa kanya. Ay, oo nga kasi Hindi ko na siya. DSWD, okay. Hinian. Sabi ko sa Okay. kanya, okay lang kung pagamot ko siya. Salamat. Siguro, ano yung sa palagay niyo kaya ate? Asa si Kuya? Nandiyan na. Itawag mo. Kuyang, baka pwede sali ka rito. Okay lang ba sa'yo? Hindi, para maging kuha ka ng upuan. So yun guys, nandito si Kuya, anong pangalan mo Kuya? Joel Apolinario. Carpio ako. Joel Carpio. Oo. Okay. So sige, ano'y na lang natin yan mamaya kasi si Ate Apolinario, si Kuya is Carpio. Okay. Nandito ka naman na Kuya, gusto kong masali ka na rin dito, no? Kasi mas maganda yung nandito kayong dalawa para makapagkwento rin kung ano yung mga dapat niyo ikwento, no? Kanina kasi nabanggit ni Ate na yung panganay o yung anak niya. Pangalawa, yun nga na parang ayaw umuwi. Sa palagay mo Ate, Kuya, sa palagay niyo yung dalawa, ano yung nagiging main cause o talagang dahilan niya na bakit ayaw niyang umuwi dito kasi pwede naman siyang gumala, pero pagkagabi uuwi siya dito, di ba Kuya, no? Pwede siyang umuwi dito kasi okay naman kahit nasabihin na oo, tama, nasa kahirapan, pero kailangan buo yung pamilya, no? Para sa inyong dalawa, no? Ano yung nagiging dahilan? Ano yung dahilan niya? Bakit ayaw niyang umuwi dito? Dala siguro to sir ng barkada. Gawa ng ako talaga, ang sa akin, ayaw ko ng ganyan na gala-gala. Gawa ng gusto ko naman talaga kahit mahirap dito. Yes. Ang problema, inukonsinti nitong nanay. Kaya di ko madisiplina na yung maibigay yung disiplina na tama. Gawa ng pag ganun ba, palawin ka ng ayaw. Kaya walang takot sa akin yung bata. Kaya dahil sa ganun nangyari, minsan barangay pa. Hindi na ako pinapayaan ko na. Sabi ko, bahala ako disiplina sa anak mo. Yun ang gusto. Ngayon Ate, matanong ko lang, no, ano yung pinagkakitaan ninyo? Ano yung si Kuya Joel, ano yung anak buhay mo? Ano yung trabaho mo? Ano sir nag-uuling lang ako. Sa gram, kasulog na ako. Nag-uuling kayo, sir. Okay. Minsan, pag may contraction, nagko-contraction. Yung pag-uuling Kuya, ano rin yan natin, yung pag-uuling kasi Barangal. Pinagkakitaan din to natin yan, no? Yan ay nakakakuha tayo ng ikabubuhay ng ating pamilya. No? Wala kakakain. Ako guys, proud ako sa mga nag-uuling kasi
dati nung kabataan ko, nag-edad ako noon ng 9 years old o hanggang 13 years old, pinagdaanan ko rin yung pag-uuling. Kung ano yung hirap talaga, mahirap. Kasi ako yan maghahanap pa ng kahoy, tapos susunugin mo. So, mahirap talaga yung pag-uuling. So, yun pala yung kay kuya, no, nag-uuling ka, no? Yung pag-uuling mo, kuya, saan mo naman nakukuha yung mga kahoy? Mayroon mga, minsan, mga kakilala natin, mga kaibigan, mga tira-tira, yung nagpagbabahay, gano'n. Okay. Pinapahakot sa akin, binibigay gano'n. Minsan man, pag may tira, may nagbibinta, kari-karito, pinipili ko lang. Para nang gano'n, di ako mawalan ng ulingan para tuloy-tuloy yung pagkakas. Okay. So, ibig sabihin, ganun pala yung trabaho mo mismo. Ganun po talaga. So, nag-uuling ka. Si ate, ano yung pinagkatabalaan mo, ate? Hindi na po ako nag-uwi. Dito lang yan sa bahay. So Alaga dito sa ka na mga lang. bata. Nag-aalaga ka sa mga bata mo. Dati, matagal ko nung nag-uwi na ako. Kaya lang nahinto nitong namatay yung nanay. Nangayayat na ako. Oh, bakit naman ano yung naging dahilan na pangayayat natin? Karin ako sa hindi na ako makakahinga. Hindi ka ba nagpa-check up? Papacheck up naman ako, nabibigyan naman ako sa kaya lang, pinagbawal na sa akin yung pagkakulong. Mahina Okay. na ang resistance ako sa hika. Kakahika na rin. Okay, nagkakahika ka, no? Talagang bawal na yun, lalo na yung usok. O yung usok, alikabok, bawal yun. Sa ngayon, ano yung estado ng, sa pang-araw-araw ninyo, kaya naman ko yan, na-absorb naman, o kumbaga, sa pagkain nyo sa araw-araw, okay naman, kaya naman, wala naman nagiging. Medyo, sa totoo lang sabihin, sir, talaga medyo pinatapos ng bagay. Pero na-survive pa rin naman dahil sa pagsisikap natin na sabi nga, diskarte lang. Alam mo naman tayo mga Pilipino na diskarte sa pagdating sa pamilya. At saka di mo tayo magpapabaya sa mga gawin bagay. Kaya, nasabi ko dito, sige kaya ko to. Mag-isa, basta mga bata alagaan mo. Ganun lang. So yun guys, yun yung pinakamaganda rin dito kay Kuya Joel kasi itinatayo niya yung pagiging padre di pamilya niya. So yun sinasabi niya na kaya naman. Pero si ate medyo emotional kasi nga dahil doon sa anak niya na napapalayo sa kanila. Yun tayo ate doon sa anak mo siguro masasuggest ko lang ganito. Ang pagdidisiplina kasi minsan ng bata, hindi lang yan sa isa. Kailangan dalawa kayo magkatuwang. Magiging, yung bata, siguro ang pagdidisiplina, kasi ako naman dati, kung magdisiplina ako talaga sa bata is talaga palo dito, palo doon. Sa ngayon, napag-isip-isip ko, na-realize ko na, mali pala yun, na ang pagdidisiplina pala sa bata. Pero depende rin sa bata yan, no? Ang pagdidisiplina sa bata, kung kaya mong sa salita mo lang, gawin mo. Ngayon, kung siguro hindi mo kaya salita, medyo konti, pitikin mo ng gano'n ang gawin ninyo, pitikin ng konti. Pero mas the best kasi, punuin nyo siya ng pagpapaunawa at pagpapaintindi. Huwag nyong hayaan. Sana dumating yung araw na magkaroon din na maisip din ng bata. So tulad din sinabi mo na may pangako naman siya. At sana makamit niya sana makamit niya yung Kasi pangako ano niya. na, ilang taon na yung 15 years na. 15 years old. So, batang ano pa yun? Bata pa talaga. Bata pa yun. Hindi pa yun pwedeng pakawalan. Oo, para sa akin. Responsibilidad pa naman po. Ngayon sa ano mo ate, sa palagay mo sa inyo dito sa ano yung gusto mo lalo ngayon magpapasko, ano yung ipinananalangin mo sa pamilya ninyo o dinadasal niyo sa pamilya ninyo ngayon magpapasko? Naglahan ko sana na umuwi siya. Yung bang umuwi siya ngayong Pasko. Parang bagong taon at ngayon magbagong buhay na sa'yo. Hindi na siya gumala para sa susunod na taon ma-enroll ko na siya makapasok na. 2 taon na siya hindi nag-aaral. Sa 2 taon na pag-stop niya na yun, dapat grade 9 na sa susunod na taon. Okay. So, ang ano talaga dito yung sa anak mo, no? Sana
yun ang ano ko sa inyo, masasuggest ko na lang sa inyo na kunting ano na lang, kunting ano lang muna sa bata, dahan-dahanin niyo yung ano ng bata bago umuwi dito, dahan-dahanin niyo, kausapin niyo yung malumanay, na ipaintindi ninyo, ipaunawa nga sa kanya yung sitwasyon ng inyong pamumuhay kasi sabi mo nga, siguro, kumbaga nag-ano siya, yun sabi ni ate kanina guys, no, nag-ano siya yung kahirapan, yung hirap no ng sitwasyon nila. Para sa akin, yung kahirapan talaga, nandiyan lang yan. Kaakibat naman, kaakibat natin yan. Kaakibat naman natin yan. Siguro, ang kailangan talaga natin is pagsusumikap talaga. Bubugbugin muna natin yung ating pangangatawan, yung ating isip, yung tayo, para makamit natin yung kung ano yung hinahangad natin. No? Pero, sa ano ko naman ko yan, no? Nasabi mo naman kanina na basta kaya mo. Kaya mong i-survive. Ano na lang kuya siguro. Ito masasabi ko kuya no, nagpapasalamat ako sa iyo kasi yun nga, ikaw yung tatay. Isa ka sa tatay na talagang hindi umaayaw. Hindi sumusuko. Kumbaga hangga't kaya mo ibibigay mo para sa mga anak mo. Papasalamat ako niyan sa iyo kuya. At ayun, siguro manawagan ka na lang ate doon sa anak mo. Ayan, manawagan ka sa kanya kasi malay natin, mapanood niya yan. Kumbaga, makiusap ka sa kanya na ayusin yung siya at kung pwede umuwi na lang siya para makapag-usap kayo ng buong pamilya para sa ikakaganda o ikasasaya na inyong pamilya. Toy, kung nanonood ko, umuwi ka na kasi ilang buwan ka nang hinahanap dito sa bahay. Si King, lagi ka na lang niyang sasabihin na umuwi ka na. Pero hanggang doon na lang siguro. Pag hindi ka umuwi, bahala ka na sa buhay mo. Kasi hindi sa pagkahanap sa'yo. Napapagod na rin, nasa sugat Paranaque ka na. Layo mo na, uwi ka na. Ano yung pangalan niya ate? Totoy, yung palayo niya, kilala talaga siya, Totoy. Pero yung real name niya talaga, Chris Joey. Chris Joey Apolinario. Carpio. Okay. Yun, Totoy, ako mismo nakikiusap sa iyo na kung pwede, umuwi ka na sa nanay mo, sa tatay mo, sa mga kapatid mo kasi, ayan, si mama mo umiiyak dahil sa iyo. Siyempre, anak ka, nag-aalala sila para sa iyo. Para sa kinabukasan mo rin yung iniisip nila. Ngayon, totoo para sa akin, yung kahirapan, wag natin dibdibin yan. Kung po pwede, tayo na mismo yung gumawa ng paraan para maahon tayo o makawala tayo dyan sa kahirapan na yan. No? Kung patuloy mong titikisin si mama, papa mo, kawawa naman. O di ba si mama mo inangayayat na. Sana naman maawa ka. Umuwi ka sa kanila para makapag-usap tayo ng maayos at intindihin mo sila. Tulungan mo sila kasi unang-una lalaki ka, makakatulong ka sa iyong mama at sa iyong papa. Okay? At huwag kang mag-alala. Pag sakasakali nagkita tayo, ipapayo ko sa iyo. May mga ipapaintindi at ipapaunawa ako sa iyo. Okay? So ngayon Totoy, sana umuwi ka na sa iyong mga magulang at sa iyong mga kapatid. Okay? So ngayon Kuya Joel, ate, meron akong kunting ibibigay na ano sa inyo, no? Pagdamutan ninyo to kasi ako naman nag-umpisa pa lang naman at ito ay dahil sa mga sponsors naman na talagang maawain sa mga katulad ninyo. So yun guys, bago natin to kay ate, ano pangalan mo ate? So yun guys, bago natin bigyan si ate ng konting ayuda, no? Nagpapasalamat ako sa lahat ng nag-sponsor kay Tatay Papsi na sina Dalagang Isay, Lani Carmilutis, Dai Labs Officials. Nagpapasalamat ako sa inyo guys sa inyong support. At lalong-lalo na sa team support, nagpapasalamat po ako sa inyo na patuloy kayong sumusuporta sa bawat isa at sinusuport niyo mga katulad namin na nag-uumpisa pa lang. Maraming salamat sa inyo.
team support. At Team Kalami, maraming salamat din sa inyo kasi nandiyan kayo para suportahan si Tatay Papsi TV at dasal ko na wag po kayo magsawang sumuporta lahat. Kasi ang hangarin po natin is tumulong sa mga ganitong nangangailangan. So yun Ate Cristalyn, ibibigyan kita ng konting pasalubong, no? So yun Ate, tanggapin mo to te ha. Pasensya ka na dyan ha kasi pinag-ahati-hati natin yan ha. Kasi maraming salamat sa mga nagbibigay sa akin. Malaking tulong na po sa amin. May hapon, sa ulam, sa dinas. Sa ano nyo naman ate, yung sa pang-araw-araw nyo naman, okay naman yung ano ninyo, pang-araw-araw. Kukuling kami ng madaling araw. Nakahon na niya ng mga appreciating. Nakakahapon naman sa bawang mga bata. Mga 200 kami yan. Okay. Kami bigas at ulam. So yun ate, maraming salamat sa inyong mag-asawa kasi nandito kayo nakaantabay sa inyong mga anak. May papayo ko lang sa inyo, lalo sa iyo kasi ikaw yung nanay, ano yung mga bata na maayos, yung maprotektahan mo yung mga bata. Ganun, yun lang masasabi ko sa iyo. So yun ate, siguro si Ate Che na lang ang mag-aantabay sa inyo, no? At kukuha na lang ako ng impormasyon sa kanya. Ano. At kung okay naman yung aking ano ngayon, kung maging okay naman, babalikan ko kayo, no? Okay? So, ngayon guys, nagpapasalamat ako uli sa inyong lahat. So yun ate, maraming salamat Ate Cristalyn at Kuya Joel. Maraming salamat sa inyong pagpapaunlak kay tatay, no? Ayun ay bahagi ninyo yung inyong kwento. So yun guys, maraming salamat sa inyong suporta. At lagi ko pong dinadasal o lagi ko pong sinasabi na huwag natin kakalimutan lagi magdasal sa ating mahal na Panginoon kasi siya lamang po ang ating sandalan sa anumang pangailangan natin sa ating buhay at sa ating pamumuhay. Maraming salamat guys and thank you. Bye-bye. Bye-bye.